Kaibigan, isa po sa nagpapaimbuyog at nagpapatapang at nagpapasigasig at pagpapalakas ng kalayaan sa pagpapahayag, kalayaan sa pamamahayag, kalayaan sa paglilimbag, at kalayaan sa pagsasalita ay kung naaaresto ang lahat ng mga tao na pumapatay sa mga nanlilimbag, sa mga pumapatay sa mga dyarista, pumapatay sa mga vlogger, pumapatay sa mga broadcaster, ay kung kaagad-agad na huli, ay mataas po ang uri ng ating kalayaan sa pagsasalita, kalayaan sa pagpapahayag, at kalayaan sa paglilibag. Kung sa English pa, freedom of expression, of speech, and of the press. Magiging malakas lamang po yan kung ang lahat po na pumapatay ng kalayaan sa pagpapahayag, paglilibag at pagsasalita ay naaaresto at naikulong kagad. Kaya nga sa prinsipyo po ngayon ay naniniwala po ako na makakasalig ang bayan na mas maganda ang kinabukasan. Kaya dito, sa tingin ko na naniniwala naman ng studyos si Mr. General Nicolas Torre III, yung PNP chief, bagong PNP chief, at nangako siya na tatargetin niya kung saan at mayroon na daw silang linya o tip o whereabouts o leads kung saan si Gerald Kitalig Bantag. Si Gerald Kitalig Bantag po ay class 96 na isang lakan din. Nag-gumraduate sa Philippine National Police Academy kung saan gumraduate si Nicolas Torre III. At yan din gumraduate at kaklase pa siya. What an irony of all ironies. Kaklase pa siya ni General Jean Fajardo na parang sigasig na assistant o right hand ni General Nicolas Torre. So, kaklase, huhulin ba yung kaklase? Well, that remains to be seen, but the problem is they have that obligation and duty to the Republic, to the Philippines, and to their oath to perform the office and the performance and official functions of a police officer, which is to arrest a person who is wanted by law and who is a person who has committed a crime in the presence of another police officer and who is a person who has that warrant of arrest. Okay? So ngayon, ayan ang isa sa inaasahan namin at yan ay panukat namin kay Mr. General Nicolas Torre III kung siya nga po ay talagang masigasig at diyan natin susukatin kasi ang kanyang binigay na panukat o metrics para sa kanyang mga lahat ng pulis sa buong Pilipinas na kung gumagalaw sila o hindi ay ang listahan ng aresto. Eh ngayon, bigyan ko rin siya ng obligasyon, lilistahin ko rin kung ilan ang maaresto niya ng mga wanted. Yan po ang aking ibibigay sa kanya. Ngayon, susukatin natin siya dyan. Ngayon, ipapakita natin si Bantag. At bago natin isara ito, nais ko lamang sasariwain kung ano nangyari dito sa pagpatay kay Percy Lapid. At with due respect sa mga naniniwala na inosente si Gerald Kitalig Bantag, pasensya na po kayo, the only way para mapatunayan niya na siya ay inosente ay kung lalabas siya sa kanyang lungga at susuko kay General Torre at haharap sa paglilitis at malalaman natin kung ano ang mga depensa niya. Kasi sa ngayon po, pinapalagay na po ng korte na siya ay wanted. Pinapalagay na siya na malamang na siya ang pumatay kay Percy Lapid. Although, may presumption of innocence pa rin. Yung presumption of innocence ng isang akusado nandun pa hanggat hindi makapag-produce o makapagpakita ang mga piskalya ng ebidensya na proof beyond reasonable doubt o ebidensya na walang duda. Ngayon, nais ko ikwento sa riwayan kung ano nangyari dito. Minsan sa buhay ni Percy Lapid na aking kliyente sa lahat ng libel cases niya na panalo. Bago siya mamatay, pati pinakahuli-huling libel case niya doon sa Manila, RTC Branch 39, kung hindi ako magkamali, nasa ilalim po ni Judge Sabuco Hidalgo, at siya ay panalo ko at kalaban niya dyan ay yung barangay kapitana dati ng Maynila. Okay? So, isang araw, noong July 20
o 2020, sinabi niya na inakusahan niya si Kwani or sinisiwalat niya noon. Siniwalat pala kasi past tense. Si Bantag na nagbebenta ng kalayaan sa mga high-profile na mga nakakulong. Ang kanyang binibenta ay kalayaan kapalit ng pera. At para maipapalaya niya, sinamantala ni Gerald Kitalig Bantag ang COVID. Sa COVID na yon, lahat na mamatay ay hindi mo pwede ibigay ang katawan. So dahil doon, meron sa mga preso na handang patay na doon sa mga morgue na naka-care of sa Bureau of Corrections kasi maraming bilanggo dyan na namatay na hindi na kiniklaim ng mga kamag-anak ay yun ang kukunin na katawan, susunugin, i-cremate at ipakunwari na yun ay katawan ni J.B. Sebastian. Halimbawa, nabanggit po pangalan ni J.B. Sebastian na isa sa pinalabas na nawala. At nabanggit din po yung pangalan ng mga Chinese na sentensyan dyan at dyan na ikulong sa bilibid. So, sa taya ko ay 300 million daw binigay ni J.B. Sebastian para makalaya. At isa pa, si Amin Buratong, kasi Muslim si Amin Buratong, hindi pwedeng i-cremate. Kaya ang ginawa ay tinabunan ng yung body bag, nilagay ang patay na kinuha ay nilagay, pero hindi na ang laman ay hindi na si Amin Buratong. Kundi pinasipat na si Amin Buratong at pinahatid sa bahay ni Amin Buratong yung bangkay na hindi na panasunog. At nilagay na ng body bag. At may escort pa ng lahat ng mga BGMP ng security escorts para hindi mabuksan. Kasi bawal buksan at dahil COVID daw ang dahilan ng pagkapatay. So, yan po ang ginawa niya. Kaya dahil dyan, ay medyo nagalit ito si Bantag kay Mr. Persilapid. Tapos, si Mr. Bantag pa po, yung klase na opisyal ng bayan na hindi pa nakatikim ng expose laban sa kanya. Kumbaga kung meron ba nakapag-expose sa kanya, walang iba kundi si Persilapid lang. So, run tayo, forward, pabisita-bisita, binabanatan niya rin niya tuwing may reklamo yung mga taga-empleyado ng Bucor. Kasunod, binira ni Persilapid si Mr. Bantag patungkol sa mga kuryente ng tinatawag na mga empleyado, may bahay sila, kumakabit sila ng kuryente sa Bucor, pero may metro, binabayaran. Pinutulan din ni Bantag. So, iba pang mga reklamo ay mga pinapalayas din. No, kumbaga malupit na isang boss to si Bantag. Kapag hindi kanya kakampi, talagang malupit siya. May isa pa ring yumaman ito, sabi ni Persilapid, napakinggan ko naman yung kanyang mga tira sa vlogs, live stream niya. Noon ay hindi pa ako nagla-live stream. Tapos, ang bira niya doon kay Mr. Bantag ay nung nagkaroon siya ng binila ng live stream niya September 5, 2022, yung bahay ni Bantag na 2-story. No? Tapos, may mga sasakyan na 11. Yun ang mini-live stream ni Persilapid. So, tapos, inamin naman ni Gerald Kitalig Bantag sa media, nagsalita siya, na sa kanyang pagdepensa na hindi siya papatay kay Persilapid. Sabi niya, katunayan nga, tumawag pa nga ako sa mga classmate ko sa PNPA. Bok, ano bang gagawin ko rito? Pinalabas na daw yung video na September 5 na kung saan ay tinawag siya ni Persilapid. Hindi siya pinangalanan ni Persilapid. Tinawag siya ni Persilapid na isang Cinderella ng DOJ na nagkamal ng salapi. Pinakita yung 2-story na bahay sa Phase 5 ng Bill Air Subdivision doon sa Santa Rosa, Laguna. So, yun daw ang kinagalit. Tapos, binigyan niya rin ng mensahe sa Viber, ito si Justice Secretary Boying Rimulya. Hindi din daw hindi pinansin. Pero yung mga kaklasin sa PNPA, binigyan siya ng payo na magpa-blatter siya at magsampa ng kasong libel. Hindi niya ginawa. Bagkus, feeling niya ay parang hiyang-hiya siya kasi nabuyagyag yung bahay niya, pati mga sasakyan niya na napakarami, ay ang ginawa niya ngayon, ayon doon sa istorya, sa ebidensya na nakalap namin, sinabihan niya si
ang kanyang assistant na si Ricardo Zulueta. Tapos si Zulueta naman, tinawagan ngayon ito ang kaklase niya si Mayor doon sa Iwahig Penal Colony. At nag-usap sila ni Mayor na nagpapahanap si boss, si Tanda. Ang tawaging Tanda, ito si Bantag, ng magtatrabaho, may ipapatrabaho siya. So tumawag naman ngayon, ito si Mayor sa kay Alvin Cornista Labra na siyang ulo ng Batang City Jail. Tapos, ito naman si Alvin Cornista Labra, kinausap niya yung pinaka-mayor de mayores ng Sige-Sige Sputnik Gang na si Aldrin Micusa Galicia. At kinausap niya rin yung mayor de mayores ng Happy Go Lucky Gang na mapuro mga Ilonggong grupo na si Alfie Piñaredonda. Tapos nilatag ang plano na mayroong ipapatay si Bantag at kailangan maghanap ng killer. So ano ngayon nangyari? Pinatawag sila sa opisina ni Zulueta at kinausap sila ni Zulueta. At yun nga ang bilin, magpapahanap para sa may ipapatrabaho si Bantag. So ngayon, ipinadala nga yung litrato ng buka sa Facebook, galing Facebook ni Percy Lapid at saka pamilya niya. Yun ang pinadala. At tapos pinadala rin yung video na ni-livestream ni Percy Lapid na kung saan ay pinakita niya sa kanyang livestream ang bahay ni Bantag na two-story at saka yung 11 sasakyan na nakaparada. So pagkatapos nun, ay naghanap sila ng killer at sa grupo sa Batang City Jail, walang nakuhang killer. Pagkatapos si Aldrin Micusa Galicia, doon sa kanyang grupo sa Sige-Sige Sputnik Gang, ay may nakausap niya si John Villamor, Cristito Villamor. Tapos, si Cristito Villamor ay kaklase pala siya ni Christopher Bacoto. At kaklase din, hindi kaklase ko, kababata. Kababata nila doon sa Javier Leyte. Pati si Joel Escorial. So, kinontak nila kung si Joel Escorial ay kung pwede pa, nagtatrabaho pa. Ayon sa kanilang kwento kasi, si Joel Escorial ay trabahong gunman din. Hard gun. Ang nakakulong noon, sa kanilang grupo, 3 sila, si Christopher Bacoto nakakulong sa Taguig City Jail. Tapos si John Villamor ay doon naman sa nakakulong sa Bikutan, sa National Bilibid. So ito na ngayon nagkontak at pumayag si Joel. At hinulog ngayon ang pera na hinulog sa bank account, sa BDO account ni Joel Escorial ay nanggaling pa kay Alfie Piñaredonda. At kung bakit nanggaling kay Alfie Piñaredonda ay sapagkat si Alfie Piñaredonda po ay binigyan ng prangkesa ni Bantag na magbebenta ng Red Horse, magbebenta na kung ano-ano, pati kasama cellphone, magbebenta ng load sa cellphone, pati magpapalit ng Gcash. So, yan ang may hawak ng prangkisa. Kaya may tuka siya magbabayad ng paunang bayad para sa pagpatay kay Ka-Percy. Kaya naghulog siya ng 150,000 sa bank account ni Joel Escorial. Ang ginamit nila sa paghulog ay yung supplier dyan ng mga pagkain. So, pinakiusapan niya, pinadala yung pera, idiniposito sa bangko. So, siyempre, pag mag-transfer kasi galing sa bank account, malalaman kung kanino galing. Kaya para walang trace, cash ang hinulog. Kaya hinulog ang cash. So, pagkatapos doon, nagtrabaho na si Joel Escorial, shortcut, ay kinontak si Joel Escorial, pumayag sa trabaho, at na matapos ang mapatay si Ka-Percy Lapid, ay binigyan pa siya ng bonus na 50,000 o 500,000. Kaya ang kontrata na 500,000, naging ang bayad ni Bantag ay naging 550,000. Sa 550,000 ay nanggaling dyan ng 150,000 kay Alfie Piñaredonda. Pagkatapos, yung natira ay ibinigay na rin ni Zelsita sa kanila ni Alvin Labra at sila na bahala nagpaabot doon sa actually, hinulog nila din ulit sa bangko, sa bank account ni Joel Escorial. So,
Ang mangyari noon, pagkatapos doon na ilang araw matapos ang patay na balita, nakita ni Joel Escorial ang kanyang mga mukha sa tarpaulin. Kaya sabi niya, bistado na ako. Ipapatay daw siya kung mabibisto siya at ipapatay din yung mga pamilya niya. Kaya ang nangyari, nagkusang loob sumuko si Joel Escorial doon kay Colonel Ana na CIDG officer doon sa Cavite. So kasi may kumpare si Joel Escorial na pulis at nirefer siya kay Colonel Ana. At si Colonel Ana naman, pumunta naman doon sa kung saan sa Bacoor ang bahay ni Joel Escorial, sinuko niya yung nilibing niya pala, binao niya yung 45 at saka yung jacket na suot niya. So, punit-punit na yung jacket pero sinuko lahat kay Colonel Ana. So, ibig sabihin, dinala ni Colonel Ana sa Task Force Persilapid na ang nangunguna noon si Las Piñas City Police Chief na si Jimmy Santos. At siya ang tinanggap niya yung mga ebidensya at itinurn over niya sa Task Force Persilapid. At yung bala na nakuha sa Innova ni Ka Persilapid na pumatay sa kanya ay hinambing sa bala na pinaputok galing sa baril na sinuko ni Joel ay tugma. So, ibig sabihin, 100% sure na si Joel ang pumatay, ang gunman. So, ang bank account na bayad ay sinuko rin ni Joel Escorial, kaya may ebidensya kami na hawak na sa video paghulog ng pera pagbayad. At may ebidensya pa po kami na nagpapakita na may ang AMLAC na nag-report na may dineposito na 87 million pesos sa bank account ni Bantag. Isang deposito lang. Yun ang tinitingnan namin ay sa panahon na inaward yung kontrata sa pagsagawa ng 3 malaking kulungan. Sa kulungan sa Bilibid, kulungan ipagawa sa Davao Penal Colony, at kulungan na ipapagawa sa Palawan. So yan po. At saka isa pang kulungan pala, 3 kulungan, ang isa ipapagawa dito sa sa Women's Correctional. So yan po ang maiksing kwento. Sumuko na naaresto na at umami na yung mga prisong binanggit ko, umami na sa korte na sentensya na po sila lahat. Si Joel Escorial, umami na rin, na sentensyado na rin si Joel Escorial. Tapos ang hindi lang pa dyan nahuli ay si Bantag, si Zulueta ay namatay naman doon sa barangay Mabiga sa Hermosa. Kasi ang unang report ko, dyan nagtatago si Bantag sa barangay Hermosa, sa barangay Mabiga sa Hermosa. Kasi nabili niya na halos lahat ng lupa dyan. Saan ba siya kumuha ng pera, pambili dyan? Eh di siyempre, doon sa trabaho niya sa kulungan. So ngayon, yan na lang po, ang natira na lang ay si Bantag. Sentensyahan pa na kung pagsuko siya, kung talagang may kasalanan siya, sentensyahan siya. Ang isa pa, hindi pa natapos yung kaso niya, si Christopher Bacuto. Tapos ang dalawa si Israel, Di Maculangan, saka si Edward Di Maculangan. Yan ang 4 na yan. At saka si Orly. O 5 para sila lahat. So far, ang importante lang sa amin, mahuli si Bantag. Para kung sino man ang tao sa likod niya na nag-utos sa kanya, ay ituturo sa amin kung sino. Pwede ba si Duterte? Mari. Pwede ba si Boying Rimulya? Mari. Pwede ba si BBM? Mari. Kaya, the only way, para malaman namin kung sino talaga at sa likod mo, ay sumuko ka. Willing naman and able kami na magbibigay ng witness protection program sa iyo at tatanggalin ka na bilang akusado kung makapagbigay ka ng ebidensya kung sino talagang tao sa likod mo. Okay? Diyan na muna at bahala na si General Torre po rito. O General Torre, Nicolas Torre, ikaw kung binibigyan mo panukat ang iyong mga pulis sa pamamagitan sa parami-ramihan ng aresto, binibigyan din kita ng panukat. Ang matrix ko sa iyo ay kung ilang anaresto mo na high profile. Okay? Hanggang dyan lang muna at magandang gabi po, General Torre. Si Johnny Prologo, Reklamo, 13, Jocelyn Palabrica, tinatanong nyo na ba si Torre anong dahilan bakit nila pinadala sa IC? Bahala na si Aimee dyan at nisampa na sa ombudsman yan. So Ben Reclamador, hindi yan susuko. Masarap buhay niya sa labas. O nga naman, no? Dito tayo sa si Argo. Oh, hello host. Like
Like guys, Joe Rem, Naimbag nga Rabim, Kabsat, Doc Engineer Toto, watching from Ilocos Norte, Solid Duterte, o mga kabsat ko na mga Ilocano sa Region 1, Region 2, at saka Region 3, Naimbag nga Rabim, Ronel Santiago, Argo, paano na yan? Isol mo si Bantag, alam na saan naka isuplong mo na si Bantag kung saan nagtatago. Argo ron sa galing ni host nyo. Okay ha. Laban, Kabayan, Bonyog. Sabi ni Jordan. Jocelyn Palabrica, neutral lang muna ako. Nabudol na ako sa mga Duterte kaya ibinoto namin yan si Marcos Jr. Na nga namin yun pa ang mga Marcos, saka na ako naniwala na pagwala ng mag-operate ng droga sa Pilipinas. Argo, sino nga lang yun si Percy? Okay. Ronel Santiago, Argo, siyempre magaling talaga si Atty. Toto. Kaso kahit ano lecture topic tungkol sa batas, walang naintindihan DDS. Useless lang. Jocelyn Palabrica, sinong nagpatay kay Kaper si Lapid? Ronel Santiago, Jocelyn Palabrica, suspect si Bantag. Kaya para linisin niya pangalan niya, dapat sumuko na siya kay General Torre. Tama po yan. Argo, Jocelyn Palabrica, Sirimulya. Sirimulya ba napapatay? Anak ko, delikado. Joseph Franz Guzman, Ginoong Bertene, Toto Catalunya, Kausing. Gising kay Toto Kausing. Toto Kausing, kaya natin to. I-notify. The defense is the great offense. If you are only defense, you will limit yourself. Mobile suit, Gundam, wing. Okay ha. Tapos sino pa? Jocelyn Palabrica. Sino pa? Ronald Santiago. Reklamo, the 13th. Arden R554,000. Arnold Lopez. Maureen Egan. Sino pa? Mr. Mount Carmel. Sino pa? Si Andrea Gueco, taga Pangasinan to, Gueco apelido. Si Ben Reclamador, Maureen Igon. Okay, magandang gabi po. At para sa iyo to, General Nicolas Torre III.